5 ng Romans verse 3, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Kakilang Diyos, dahil kami po ay lumalapit at hihingi ng biyaya sa ito. Palagi ninyo magdinig bawat isa maintindihan at naunawaan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Jesus. Sabi nila, ang buhay daw ay punong-puno ng suffering or trials. Totoo ba yun? Of course. Whether you are a Christian or Kristiyano, lahat po tayo ay may mga kabigatan. Lalo na kapag nasa bigat ka ng financial problem. Yan po yung pinaka-problema. Yung problema sa relasyon. Right? Meron kang health crisis. Problema sa kalusugan. Sa lahat yung pressure sa buhay. Expectation po natin sa buhay ay may mga pressure din siya. Okay? Pero sa mga Kristiyano, mas mabigat po ito. Why? Because we are come from spiritual component. Ibang Kristiyano kasi, sa ibang mga tao, kapag mayroong problema o anything, ay pwedeng dalhin sa ibang bagay, no? Pwedeng kalimutan. Pero sa mga Kristiyano, we come with a spiritual component. Kaya ito yung ino-offer ni Pablo para sa atin na mayroong ibang pananaw. Dapat mayroon tayong ibang pananaw sa ating mga mananampalataya. We can rejoice. Pwede tayong magsaya sa ating kapighatian. Paano ito? Yan tanong. Paano magsaya kapag mayroong kapighatian ang isang Kristiyano? Bakit? Kasi alam po natin ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Sa mga Kristiyano, may kabuluhan po ito. Bakit? Kasi ito part ng pagliligtas ng Diyos para hubugin tayo sa pakinabang or yun. Diba? Marami po tayong napapakinggan na hindi lamang po yung biyaya tayo na hubog, kundi ito rin, yung mga kapigatian na ating dinaranas. Kaya dito ay makikita po natin na meron po tayong maging kumpiyansa sa mga kapigatian when it comes sa ating mga buhay. Right? Ang purpose po ng Diyos kung bakit meron po ito is to refine. Lilinisin ka, pipinuhin ka. Pipinuhin po tayo. Palalakasin. At higit sa lahat, we are preparing for His glory. Ito yung purpose ng ating Panginoon. Kaya tingnan po natin kung ano po ang magiging aral sa umaga po ito. Meron tatlo tayong pag-uusapan about the designation of this verse, the operation and the cultivation, at paano po natin i-apply sa ating mga buhay. Una, yung pagkakalaga, yung designation. Alam naman po natin na sinasabi po ng verse natin saan ay ipinapakita at sinasabi ni Paul that we can rejoice, okay, about these things. Saan ka makakita ng natutuwa sa bilang ng mga bagay na kanyang pinaranas. Because
we have the hope of God's glory. Okay, so tingnan po natin yung mga bagay na ito, paano natin haharapin at makakapagsaya po tayo sa gitna ng bagay na ating dinaranas sa ating mga buhay. Right? Kaya this is the most challenging truth sa mga Kristiyano kapag naintindihan po natin ang isang kapigatian sa buhay ay wala itong kabuluhan. Naintindihan mo na ito ay walang may kabuluhan. Yung dinaranas na kapigatian ay walang kabuluhan. Alam po natin na mga bagay kung ito ay merong kabuluhan. Hindi po ito aksidente, right? Na ito ay nagaganap po sa atin o circumstansya or sinyales na ikaw ay tinalikuran ng Diyos. Sometimes ganun ang isip ng tao Parang galit sa akin ng Diyos, parang war kami ngayon ng Diyos. Kasi meron akong mga tribulation na dinaranas sa ngayon. Yan po yung tingin ng tao o ng mga Kristiyano. Pero sa Biblia ay tinuturo po dito ang isang kapighatian ay disenyo ng Diyos para sa isang specific purpose. Merong kadahilanan kung bakit meron yan. Kaya isa po itong instrumento sa kanyang pagiging soberano para ikaw ay makinis, mapino, lumakas para sa kanyang kita ng purpose ng Diyos sa atin. Ngayon, tingnan po natin. Handa po natin ang kapighatian po ay dito ito alas verde. This is not a random. No? Para makita po natin ito by ordained by God for His sovereignty. So, makikita po natin, tribulation, it is a sovereignly ordained. Pero sa human's perspective, sa pananaw ng mga tao, sometimes yung kabigatian ay, ang tingin po nila ay masyadong chaotic. No? Walang kadahilanan, it's a purposeless. Yan ang tingin ng mga tao. Pero sa banal na kasulatan, it affirms that God, alam naman po natin that God is in control. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, God is in control. Kahit kapigatian man na ating kinakaharap ay kontrolado po ng Diyos. Diba? Ano sabi ng Romans chapter 8 verse 28? So, naniniwala po tayo po doon na itong Romans 8:28 ay nagpapaalala po sa ating lahat ng bagay, suffering, are working toward a greater divine purpose. Kaya kasama ang kapigatian sa buhay ng isang tao. Diba? Tingnan po natin ang buhay po ni Job. Okay? Anong sabi po niya in Job chapter 1, verse 6 to 12, na kita po niya that God ay inalaw ng Diyos po ito, plano ng Diyos po ito, para lang ipakita ang katapatan ng Diyos kay Job, para ma-reveal yung ultimate glory of God. Kaya naintindihan po ni Diyos po yun. Because God is sovereign. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa pagiging soberano ng Diyos, you can rest. Pwede kang magpahinga sa Kanya in the assurance that no trial comes into our lives without passing through His voice. Yung kanyang kaisipan and sa kanyang mapagmahal na anak. Hindi pupunta sa iyo yan na hindi mo na dumaan sa Diyos at hindi niya
panitutuloy. Yan ang dapat po natin tingnan. Right? So, what is tribulation? Ano ba ang kapigatian? It is a tool. It is a tool of God to refine. Na pipinuhin po tayo sa bawat isa. Hindi naman inaalaw po ng Diyos ang Sabado para lang testingin or maybe testingin ang pananampalataya mo. Okay? He will refine you para magiging kamukha ka ng ating Panginoon sa Kristo. Ang isang kadahilanan. Bakit merong kapigatian, lalo na sa mga Kristiyan? Ano sabi po ng 1 Peter 1, verse 67? Tingnan na lang po natin. Sabi po dito, in case you greatly rejoice, for now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested demons will make your faith more precious than gold that carries fruit is tested by fire. Parang ginto po yan, kung saan ay nire-refine. Dumadaan po yan sa apoy para tanggalin yung mga dapat tanggalin. So God allows trials, tribulation to refine your faith. Okay? Para magiging dalisay ng ating pananampalataya. Kaya, alam naman po natin, ang refining talagang very painful. Di ba? Maaaring yung ginto, maaaring hindi siya nakaramdam ng sakit. Pero makikita po natin kung paano naging makinis po siya, lalo na sa mga Kristiyano. No? Ay, alam naman po natin, ito ay mahalaga sa bawat Kristiyano. The needs of Christ. Hindi focus na kami. Mukha kang Kristiyano. Hindi lang Kristiyano, hindi mukha kang Kristo. Okay? So, bakit meron ganito? Sometimes suffering, inire-reveal yung ating mga weaknesses. Pinapakita yung mga weaknesses po natin, yung sarili mong lakas, yung self-reliance, na kung saan ay nagtitiwala ka sa sarili mo. At may mga bagay na iniidolo ka, pinaparating sa iyo ang mga bagay po mo. Para bakit? To more defend. Para magdepende ka sa Diyos at magtiwala sa Kanyang provision rather than your own strength. Kaya hindi ka magtiwala sa mga bagay na ginagawa mo. O kapag kapighatian or tribulation prepares us for eternal glory. Bakit pinalitan po ni Paul from suffering with future glory? Ano sabi po ng Romans chapter 8 verse 18? For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory is to be revealed to us. Tandaan po natin mga kapatid, ang suffering or any trials in life are just temporary. Temporary lamang po yan. Pero yung naghihintay sa iyo na glory, it is eternal. Okay? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs the kaya huwag mong
kagalitan, huwag mong kagalitan ang dinaranas mo ngayon. Bakit kasi ito po ay kapag meron ka niyan, it produce something immense value. Merong kahalaga po yan. It is a greater capacity for joy and worship eternity. Meron po yan po yan. Magbibigay po sa atin gusto ng mas masaya. Parang baliktad yata yung kung kailan man merong trials of suffering sa buhay, meron yung kagala. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kung bakit ang disenyo ng kabigatian ay malinaw. Ito po ay hindi po aksidente na nagaganap sa buhay mo, kundi ito ay kasangkapan ng Diyos. Kamay ng Diyos. Kaya isipin po natin na bawat kabigatian, merong kadahilanan, merong purpose. Ang higit sa lahat ay you are going to God. Pipilisin ka dito. Pipilisin ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, ay mas lalo ka pang lalapit sa ating Panginoon. Sino ba naman mga Kristiyano kung kailan mayroong pagsubok sa kanaman lumalayo? Wala po yun, di ba? Kundi lalo ka pang lalapit. You meet as closer to Christ. At hindi lang po yun, mga kapatid. Hindi pero para for an eternal inheritance. Hindi po pwede yung Kristiyano na parang nakahiga na lang sa video process, walang parang na lang sa kanya. Dadaan po sa mga bagay. Yan dapat makita po natin na huwag natin po itong takasan, kundi tignan po natin. It is a divine appointment of God. It is a means that God wants you to know ng kanyang kagustuhan. Kaya pwede po natin pagkatiwalaan ang Diyos in our lives. Hindi po ito wasted time in our life. Okay? Walang sabihin. Kundi ito ay nagdadala sa iyo para sa iyong for the glory. Okay? For the glory. Saan natin makikita po yun? Acts 14 verse 20. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Ano yung Matthew chapter 5, verse 1, persecuted for righteousness. Ilan po yun yun. Kaya tandaan po natin, ang operation po nito, kanina yung designation, saan po nangyayari. Tandaan po natin, ang kapaghatian ay hindi lamang sa iyo nangyayari. Sa lahat ng mga Kristiyano ay nagaganap po ito. Kasi ang kapaghatian ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, for when I am weak, then I am strong. Kaya naiintindihan ko ni Paul, trials and hardship, there is a critical purpose about it. Alam po niya, naiintindihan po ni Paul. Kaya kapag meron trials o tribulation sa buhay, ano po, binabalatan ang iyong self-reliance mo. Babalatan ka, tatanggalin po yun. Para maintindihan po natin na ang Diyos ang Diyos. Tuturuan po tayo ng Diyos sa kanyang pagiging sufficiente sa iyo. Para hindi tayo mananang sa ating sarili. Kaya tanggapin mo. Ano man yan? Huwag kang magdirinig ka. Sa divine appointment. Para balatan ka. Alisin lahat yung kalabangan ng mga Kristiyano. Okay? Kaya mayroong purpose po yan. Yes?
Kasi sometimes, napakadaling magtiwala po sa ating sarili, di ba? Kapag may mga resources ka, medyo may talino ka, it's easy to believe sa ating kakayahan, di ba? Pero pag dumating, at yan ay kaharap na po natin ang mga bagay po ito, lalo na kapag meron ng karamdaman, merong persecution, merong financial hardship, we have to recognize our limitation. Okay? Ibig sabihin, pinapakita lamang yung ating kahina at makikita yung kalakasan ng Diyos sa buwan mo. Yan, pinapadala po ng Diyos. Diba si Paul, nung nagkaroon po siya ng tawag ng Diyos, masas po siya sa liyaya po ng Diyos. Wala, imbis na yung gusto mo maalis, pero mas mahigit pa yung kasagutan po ng Diyos. Yung kanyang biyaya sa situation. Okay? Bakit hindi italis ng Diyos po yun? At pinaasa siya sa kanyang biyaya. Why? Because God wants full defense. Gusto niyang lumalim ang kanyang pagdepende sa Diyos. Okay? Gusto niyang yung full dependence upon God, upon Himself, ay lalo pang lumaki, lumawa. Okay? Eh kung italis po yun, sabi ko wala na, di ba? Madali lang pala. Pero nabayaan ko yun. Para makita yung divine strength sa buhay ko. Now, for our personal reflection, nakita mo na ba sa sarili mo na minsan ay you are completely helpless? Perhaps mayroong kang problema, mayroong kang illnesses, o nawalan ka ng trabaho, mayroong mga broken relationship. Diba? Sa pagkakataon po ito, maaaring you are dispirited, no? Desperado ka, but this time, pwede kang lumapit